At magbalik tayo sa Senate hearing na nagiging parang comedy mga tol, no? Army ng US sumama sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea. Actually, hindi naman na barko, no? Bagay, reconnaissance airplane lang naman, aircraft. Well, ito ang ating panonoorin mga tol mula kay Filipino News TV. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong video tulad nito. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pag may nangyari sa Coast Guard yung o kaya nagkakaroon talaga ng shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Wala naman problema sa akin. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba? Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas. Tawagan nyo kami ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan. Oh, wow. Tapang. Senator Bato, just a short reaction. Tayo mga Pilipino, mahihirap tayo, may iwan tayo rito sa Pilipinas. Pero yung mga mayayaman, mga tol, una nilang ilalabas ang pamilya nila baka papunta sa ibang bansa. Mga tol, may pambili silang ticket ng airplane, may mga bahay sila doon, kaya nilang mabuhay. Pero yung mga mahihirap na Pilipino, sila yung may iwan dito sa Pilipinas, mga tol. Yan ang totoo, yan ang realidad. Baka sabihin ngayon ng mga nagmumonitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine government is concerned. Baka sabihin naman nila na makachino kami Hindi. Hindi naman natin sinasabing makachino sila, mga tol. Alam naman natin yung gusto nila. Ayaw nila magkaroon ng gulo. Kaya hanggat maaari, wag tayong magpapakita ng kahit anong mga bagay na pwedeng ikagalit ng incheck. Gets na gets ko yun mga tol sa mga reaction video natin. Kaya sinasabi ni Senator Robin Padilla, bakit may mga Amerikano? Handa na ba tayo? Ang pinupunto niya doon mga tol, handa na ba tayo sa gulo? Kasi yung pang-iinis ng China mga tol sa ating mga Pilipino, di ba? Tanggapin na lang natin, parang ganun na lang. Pero kung magpapakita tayo sa kanila na halimbawa kasama natin ang Amerika o magalit na sila, bigla na nagsimula ng putukan na sinasabi rin dito ni Senator Bato, kaya na ba nating mga Pilipino? Yun ang sinasabi nila, ayaw nila ng gulo. Pero hindi naman ibig sabihin nun mga tol, hahayaan na lang natin sila sa ginagawa nila. Kawawa naman yung mga Coast Guard natin. Diba? Para tuloy nauupo sila sa hot seat Imbis na suportahan nila kung bakit nandiyan yung mga Coast Guard, kung bakit nandiyan yung defense, diba? Para suportahan nila, para bigyan nila ng tulong, madepensahan yung sarili natin. Bigyan nila ng pondo, bigyan nila ng kung anong kagamitan ng kailangan nilang gawin. Hindi parang nasa hot seat pa na kinakastigo pa nila. Bakit nandoon ng Amerikano, hindi nyo na ba kaya? Aminin nyo, hindi nyo na ba kayang protektahan ng ating karagatan? Di ba ganun yung nakaraang sinabi ni Senator Robin Padilla? Ang sabi naman, ang sagot naman ng nasa defense, wala po kaming aaminin at hindi po natin naaminin na hindi natin kaya. Kakayanin natin kahit ano man yung ating kagamitan. Napakalinaw naman yung sinabi nun na parang sinasabi sa madaling salita kung uunawain lang nila, di ba? Kahit na ano pa yung kagamitan. Matatapang ang mga Pilipino, lalo na yung mga nasa Coast Guard, AFP, Navy, diba? Kahit na ano pang kagamitan yan, kahit sabihin mong advanced weapon yung gamit ng China, papalag at papalag yan, mga tol. Kailangan lang ng suporta ng ating mga mambabatas. Hindi yung tipong parang pinapagalitan pa nila rito, diba? Bigyan mga for only no, Mr. Chair, baka sabihin ng Chino na whatever definition Google is giving to you, hindi naman naaminin yan. So wala ring mangyari talaga. O iiwas at iiwas yung mga Chino na yan sa responsibilidad dahil ginagawa na nga nila Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So wala talaga yung mga tao niyan. Iba, may sariling interest yung mga tao niyan. Kaya magkaisa tayo dito. Kami dito sa Senado, kayo sa
sa Armed Forces at sa Coast Guard, siguruhin natin na synchronize tayo in defending our national interest. Wala akong pakialam kung kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino, wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Nag-thank you na ba kayo? Binigyan tayo ng 2 barko ng Amerika. Alam niyo mga tol, wala tayong dapat kilingan, no? Amerikano o China. Dapat nandirito tayo sa ating bansa, Pilipinas. Pero kung ano yung nagbe-benefit sa atin, kung ano yung nagbibigay ng best interest para sa atin, 'di ba? Kay Spain yan, kay Japan na may history ng pananakop sa atin mga tol. Katulad na nga lang nung reaction video natin itong kanina, 'di ba? Historically, 'di ba hindi naman naging threat sa atin ng China, yun na sinasabi dito ni Senator Robin Padilla. Ngayon ni. Ngayon na pinag-uusapan natin sila yung threat sa atin. Historically, naging threat sa atin ang Japan. Sinakop tayo niyan, pinahirapan yung mga sundalo natin. Pinaglakad sila, pinagmarcha sila, yung death march mga tol, naalala ba ninyo yun? Historically, naging threat sa atin ang Spain, ang Espanya. Mga tol, 300 years tayong sinakop niyan. Historically, sinakop din tayo ng Amerika, pero sila, yung nandiyan ngayon na sumusuporta sa atin. Sa totoong buhay, yung dating kaaway mo, pwede mo maging best friend, at yung best friend mo, pwede mo maging kaaway. Totoo yun mga tol. Kaya wag nating iaano yung past. Past is past, di ba? Move on. Do you think pag ng Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea at yung ating mga Coast Guard ay nangaluno doon sa dagat, meron kayang sasaklulo sa kanila? Tayo rin, walang ibang sasaklulo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee rito. Ang tanong natin dito is, how prepared are we as far as defense preparedness is concerned? I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP? Pag may nangyari sa Coast Guard yung o kaya nagkakaroon talaga na shooting war. Hindi napigilan ng China dahil iniini sila ng mga Coast Guard natin. Come over here. Banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon ang... Kala ko ba mga civilian yun? Kala ko ba mga civilian yun? Nagkaputukan na. We don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3. Ikaw man ang in charge sa operasyon ng buong Armed Forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa Mama Sapano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng Presidente. Ano bang immediate action nyo dito? Pag ganun mangyari, yun nga. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang malasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Totoo naman hindi natin kailangan umasa sa ibang bansa. Kaya natin yan. Ang tanong mga tol, in reality, huwag na tayong managinip. Kaya ba ng mga armas natin? Kaya ba ng mga barko natin, mga tol, itapat doon sa mga higanting barko nila? Kaya ba? O sige, i-cancel nyo na yung Mutual Defense Treaty, mga tol. I-cancel nyo na. No, gawin na nila yan, mga tol, para talagang wala nang pakialam ang Amerika sa atin. Cancel nyo na yung Mutual Defense Treaty na yun. Na kapag tayo ay talagang binulas at talagang tayo ay talagang tuluyan ng ginanito o ano ba pwede nating sabihing salita na hindi tayo mababiolate? Hindi pong tuluyan na tayo talagang sinugod, mga tol, ng China. Wala nang Mutual Defense Treaty. So, hindi na obligado ang Amerika na tulungan tayo. Kaya natin, di ba? No? Sabi nga ni Senator Bato, kaya natin, di ba? Meron tayong mga nuclear Meron tayong mga aircraft ang dami nating submarine Ang lalaki ng barko natin. Ang sarap managinip, no? Ikaw, G3, kaya natin.
Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So, but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. At when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Ooh. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Huwag kayo maglala. Thank you very much Mabuhay ka, Senator Bato. Mabuhay ka. assurance. Chairman, dagdag lang po ako. Okay, Senator Opo. Robin. Apo, napakaganda po kasi ng punto natin. At alam ko naman po nagkakasundo tayo sa isang punto. Ayaw po natin ito mag-escalate. Kasi mga mahal kong kababayan, matuto din po tayo sa mga nangyari nung mga nakaraan na tayo ay nagtiwala dito sa mga Amerikano nung World War II. Pero ano nangyari? Noong nagkagipitan na, umiskit na si MacArthur, naiwan tayo. I shall return na lang. Dagi-bagi ba tayo ng 3 taon? Hindi naman nating gera talaga hindi naman nating kalaban yung Hapon eh. Nasabit lang tayo doon. At least, Senator Robin, Opo. nag-return talaga. At least Nag-return. nag-return, no? Oh, At least. Sasabihin ko pa lang sana inunahan ako ni Senator Bato eh. Nag-return naman talaga eh. Natalo nga ng Amerika ang Hapon, di ba? Nag-return po si MacArthur nung panalo na tayo. Inagaw na naman ng mga Amerikano yung glory na sinasabi nila sila tumalo sa Hapon. Pero ang katotohanan, historically, at yan po ay patutunayan ng mga historian, nagtatago na ang mga Hapon nun. Nananalo na ang mga gerilya. Sumuko kasi yung mga Hapon, mga tol, sa Amerika nung binagsakan na sila. Yung binagsakan na yung Hiroshima at saka yung Nagasaki. Yun na yung pinakamalalang tinamo nila, mga tol. Kaya sumuko na sila doon sa Amerika. At ang katunayan nun, mga tol, binigyan sila ng kasunduan, 'di ba? Nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na sila pwede pang makasama sa mga gera. Kaya nga ang tagal ng panahon wala silang mga sundalo, 'di ba? Napanood na natin 'yan sa ibang mga vlogger, sa ibang mga gumawa ng video. Bakit walang sundalo ang mga Hapon, 'di ba? So natatalo natin sila dito laban sa mga guerrilla, pero hindi natin natalo yung bansa nila. No, kung hindi binagsakan ng Amerika yung Nagasaki at saka Hiroshima ng bomba, tuloy pa rin siguro ang labanan. No, marami pa rin talaga ang haba pa siguro yung laban na yon. Haba pa siguro yung digmaan na yon, mga kapatid, no. So kung gusto nating kunin yung na yon, natalo natin ang Hapon. Well, totoo naman sa apart natin, no, dito sa Pilipinas. Natalo natin sila. Pero talagang kaya sila sumuko o kaya huminto na sila sa pagsugod, huminto na sila sa pananakop dahil nga doon sa nangyari sa kanila, mga tol. Nung dumating sila MacArthur. Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas. Yun naman ang ginagawa natin eh. Kasi hindi naman teritoryo ng Amerika ipinaglalaban natin eh. Bakit tayo nagpapakabayani para sa Amerika? Anong kinalaman nun? 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito yung teritoryo natin na inaagaw ng China, 'di ba? So kung ano man ang mangyari diyan, lumaban man tayo kasama ang Amerika, lumaban man tayo kasama ang Japan ngayon, lumaban man tayo kasama ang Spain, lumaban man tayo kasama ang South Korea, hindi tayo nagpapakabayani para sa iba. Nagpapakabayani tayo para sa ating teritoryo. So anong ibabala? Teritoryo natin ang ipinaglalaban natin dito, di ba? Hindi naman tayo lumalaban para sa Taiwan. Lumalaban tayo para sa
West Philippine Sea. Yun ang pinag-uusapan dito mga tol. 'Di ba? Naiintindihan natin yung sinasabi ni Senator Robin na baka ibala lang tayo. Ibig sabihin yung tipong yung Amerika ang nagpo-provoke hanggang sa magsimula na nga tong gera tas maiipit na tayo. Parang ganun ang nangyayari mga tol. Pero at the end of the day, ang pinaglalaban natin dito, West Philippine Sea, atin yun. Hindi sa Amerika, hindi sa Taiwan, hindi sa Korea, hindi sa Japan, hindi sa Spain. 'Di ba? At lalong hindi sa China. 'Di ba? So kung may tumutulong man sa ating mga bansa, like for example Japan, Australia, Amerika, iba pang mga bansa na tumutulong sa atin, dapat maging thankful tayo. Kasi merong nakikisimpatya sa atin. Sa ginagawa ng China na pambubula sa atin, merong gustong tumulong. Merong gustong magprotekta sa atin at magbigay sa atin ng kagamitan. 'Di ba? Dapat ipagpasalamat natin 'yun. Gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako. Ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Kasi po malalim masyado itong nangyayaring ito. Bakit hindi dapat tayo maging tayo, kumbaga sa chess, phone? Huwag naman tayo maging phone. Hindi ko magets eh. Nagigets nyo ba mga tol? Nagigets nyo ba? Magiging pawn ka tas ang ipinaglalaban mo yung teritoryo mo na inaangkin ng ibang bansa? 'Di ba? Paano ka magiging nun? Paano ka magiging ibinala? Pinaglalaban natin dito yung West Philippine Sea. Hindi ko magets. Nagigets nyo ba? Comment nga kayo sa baba kung ano yung sinasabi rito ni Senator. Sana man lang bishop tayo. Di ba? Hindi dapat tayo yung phone dito. Paano tayo magiging... Napakahalaga po na ihanda din natin yung ating mga kababayan. Kasi sa ngayon, sir, siguro naman walang kukontra sa akin dito. Ni ROTC, wala tayo. Siguro naman, sa usapin na yon nagkakasundo tayong lahat. Paano natin sasabihin na handa tayo, yung mga kabataan natin, busy sa TikTok. Bigla napunta sa mga kabataan natin. Totoo naman, no? Hindi naman natin kinokontra yon. Wala tayong ROTC. Sa madaling salita, mga tol, kapag pumutok ang kaguluhan, ang pinaka number 1 na ibig sabihin to, kukulangin tayo mga tol. Kakapusin tayo to the point na kailangan ng lumaban pati yung mga sibilyan. Yun ang pinakapunto doon mga tol. Kasi nadamay na yung mga sibilyan eh. Paano tayo lalaban eh? Ni ROTC nga wala tayo. Meaning mga tol, pag nagkaroon ng kaguluhan, hindi kakayanin ng ating kasundaluhan. 'Di ba? Sa kanya na rin mismo nanggaling, kaya kailangan ng ROTC para kahit mga sibilyan, kailangan lumaban. So sa madaling salita, di kailangan nga natin ng tulong ng ibang bansa kasi hindi natin kaya ng sarili natin. Well, yun ang ating opinion mga tol. Ikaw, anong masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.